mainit pa rin po ang usapin patungkol sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara sa nakaraang pag-archive ng Senado dahil sa naturang complaint at merong nabulaga mga kapartner. Nabulaga po si Senator Risa Hontiveros sa kanyang datos na galing sa Kumunoy. Okay. Pinalagan po ng Korte Suprema ang mga datos na inilabas ni Senator Risa Hontiveros sa nakaraang debate nila ni Senador Marcolita. Ayon sa Korte Suprema, nilinaw nila na hindi unanimous ang kanilang naging desisyon sa kaso ng League of Cities. Taliwas ito sa naging pahayag ni Senator Risa Hontiveros. Ayon sa spokesperson ng Supreme Court, we clarify that the Supreme Court's ruling in the League of Cities case was not unanimous. Please refer to the decision and resolutions published in the Supreme Court. I-library the Philippine reports. Ayon po kay Attorney Camille Su, meeting ang Supreme Court spokesperson. Partner Badong, birahin mo na agad. Alam mo partner, sabi nga na request ni KPL, basta tayo daw at nakakita tayo ng nagpakulay. Si Amik TV45, thank you very much. At si Cindy Santi. Partner, batiin ko muna yung Supreme Court spokesperson. Napakaganda sa mata, partner. Talagang artistahin. Kakaiba no sa mga ibang spokes na talagang makita mo pa lang ano na no? Mandidiri ka na. Yung isang spokesperson nga, partner. Nakita ko, nag-concert yata sa India. Partner, sa lahat ng kumakanta, alam mo partner, lahat ng kumakanta ng Dancing Queen, nagsasayawan lahat, partner. Yan po ang kaisa-isa. Yan po ang kaisa-isang kumanta ng Dancing Queen na pilit lang po yung mga ngiti ng mga nanonood, partner. Ito po, kumbaga, anong tawag natin dyan, yung sa lahat na spokes na nakita natin, talagang tititigan mo pa lang, hindi pa nagsasalita. Gusto mo nang pumalakpak, partner eh. May hawig kay Catherine Bernardo, partner. Ayan. Alam mo naman. Yan lang komento mo? Hindi naman. Natutuwa ako, partner. Pwede pala magkaroon ng spokes. Ha? Pwede palang magkaroon ng spokes nang hindi nagmumula sa malalim na hukay. Sisingitan na kita, Brother Badong. No? Nagsasalita pala yung spokes ng Korte Suprema, partner. Iba na pakiramdam mo. Joke lang. Kaya kayo natatawag na bang kanor, yan ang... Hindi. Ibig sabihin ba, nahuhulog yung loob mo? Na-appreciate natin, nakaka-appreciate pa tayo ng beauty, partner. Ikumpara nyo naman, ha? Eto, partner, hayaan nyo lang muna ako. Ikumpara nyo naman kay Auntie Claire. Ikumpara nyo naman kay Abante. Ikumpara mo, lalo na kay Bukoy, partner. Wala ka na talaga sa mga nabanggit ko, yung mga una, yung tatlo. Si Bukoy, si Abante, tsaka si Auntie Claire. Wala kang tulak isipain, partner. Lahat. Wala kang itulak sipain talaga. Yung isa parang katunog ng nabukulang unggoy o nabukulang syukoy Partner, maiba naman, di ba? Ibig sabihin, very refreshing. Okay, at nakakatuwa po yung hatid niyang balita. Natutuwa po tayo kasi ako po na habang binabanggit yun ni Risa Hontiveros, sabi ko, aba, mukhang nag-research to. Baka mapahiya si Senator Marcolita. Di ba? Kasi tahasan eh. Sinabi, meron siyang na-research na hindi raw totoo yung sinabi ni Marcolita na walang unanimous decision na binaliktad. Pucha, sabi ko, baka yung pagpapakitang gilas ni Marcolita mukhang natapakan ng totoo. Totoo na fact check. Sabi ko, paano kaya sasagutin to ni Marcolita? Sabi ni Marcolita, yan ba ay en bank? Yan ba? Baka naman yan ay desisyon lang. Kasi alam po ninyo,
si Marcoleta po, abogado po yan. Libangan po nila yung i-update yung sarili nila. Kumbaga, kung ikaw historian, partner, pag may mga bagong teorya ng history o may mga bagong labas na history books, atat na atat kang basahin yan dahil historian ka eh. Ito po si Marcoleta, pwede nyo talunin to sa debate sa ibang, sa iba. No? Ibang Kunwari, larangan. debate ng traffic, paano lulutasin ng traffic. Yan pwede nyo talunin. Pero yung debate tungkol sa batas, pag Patay. sinabi ni Marcoleta na walang unanimous decision na binaliktad Correct. yung Korte Suprema, malamang sa malamang, totoo yun. Dahil Correct. bago yan na tumayo dyan at magyabang na sabihin niya, wala pa ako nakikita na unanimous decision na bumaliktad. Eh malamang po sa malamang na malamang, totoo yan. Parang tayo yan, partner. Eh. Pag tayo, vlogger lang tayo ha. Once na nagsalita tayo sa mga vlog natin, 99% totoo yun. Pwera na lang yung 1% na tayo ay nabulagan ng isang fake news. O na galing din sa mga diaryong nagpe-fake news. Ibig ko sabihin, yun yung forte niya, partner eh. Mga batas, wala pa siyang narinig. Ngayon po, parang sinampal si Risa Hontiveros sa pagmamalaki niya na meron ng binaliktad na unanimous decision. Binigay niya na halimbawa at sinabi ni QT, attorney QT Ting, na wala pang hindi unanimous decision yung binanggit na kaso ni Risa Hontiveros. Sa round 2 na ako, partner. Ulit. Tubig ka muna, tubig. Kapil! Buti, hindi naging pangalan niya Kate, no? QT Ting. Guilty thing. Ayan. Attorney QT Ting. Yung sinasabi ni partner Badong na ano nga yun? Napapahiya o laging napahiya si Risa Hontiveros, parang ganun. Eh lagi naman yan eh. Lagi na lang eh. Nung pinatawag nila si Inday Sara, pinahiya siya ni Inday Sara. Ang sinabi ni BP Inday Sara, binuking siya, di ba? Eh si Risa noon, tagilid dyan sa Senado, tumakbo sa pagkasenador, tagilid dyan, lumapit siya sa akin. Ayan, nakiusap siya. O, ang sabi niya, tulungan daw siya para iboto siya ng mga taga Davao. Tapos nung manalo na, ang kauna-unahang binabanatan mga Duterte na, o ang dating Pangulong Duterte, ganon din nung pinatawag nila ang dating Pangulong Duterte, sinupalpal din siya ni Tatay Digong. Ngayon, kay Marcoleta, sinupalpal, pinahiya din siya. Alam nyo kasi yan si Risa, mga partner, sa tingin ko lang, may dagdag ko lang na kaunti. Si Risa, kumbaga sa Bisaya, naning yan naning. No? Ano ba sa Tagalog yung naning? Kumbaga, Aning? No, Ano? no. Aning? Naning kamot ba iba? Naning kamot ba iba? Sa Bisaya ba iba? Sa Tagalog Nagsikap? ba? Nagsisikap. Nagsikap. Yan. Nagsisikap siya ba, mga partner? Trying hard. Parang trying hard. Gano'n. Yan, huwag na lang trying hard para hindi masyadong masakit. Nagsisikap lang siya, mga partner, na mapansin siya ng mga kababayan nating botante. Para Para makakuha siya ng boto sa darating na 2028 na halalan, partner. Oo, yan lang ang nakikita ko dyan. At maraming salamat dito sa nagbigay sa atin ng hanap buhay, si Nelson Ibanez at saka si Amik TV. Ayan. Partner, balik sa inyo. Bimar, ano ang masasabi mo dito na talagang supalpal, no? Si Risa Hontiveros sinupalpal ng Supreme Court tungkol sa kanyang pagsisiwalat ng mga dokumento na fake news naman pala. Masasabi ko dyan kay Risa Hontiveros, you are trying hard, copycat! Salamat tayo, Mr. Chair. Ayan. Yun na yun. Ikaw kasi yung si Risa Hontiveros, parang gusto niya pakita sa taong bayan na napakahusay niya, magaling siyang senador, at nagre-research talaga siya. Come to the end na mayroon palang mga magpa-fact-check sa kanya na hindi ito basta fact-check lang, kundi recorded talaga ito. Kumbaga sabi pa nga doon sa di ba, yung mga nasa scrap ng Supreme Court, nandun na yon yung mga na-archive na mga kaso or kaya ito namang mga record, available, pwedeng malaman ng taong bayan. In this time,
Ganyan ang nangyari dito kay Reza Hontiveros. Akala niya wala sa kanya magsusuplak or wala sa kanya magpa-fact check nito. Nakalimutan niya na hindi lang pala ang fact checker yung mga kakampi nilang mga mainstream media na mga bayaran, kundi mayroon palang mismo ang pinanggalingan mismo kung saan man yung kanya mga sinasite ito nga pong Supreme Court. Dahil nagbabanggit siya dito patungkol nga dito sa mga Supreme Court decisions, no? So, ang nabahala ko nito, nabahala ako talaga nung una. Sabi ko, tama nga si partner Bads doon sa kanyang pagkano, parang medyo napatahimik din tayo nung biglang naglabas itong si Hontiveros sa pagkakasabi niya na, hindi, mali ka dyan na tawag dito, itong si Senator Marcolita na wala pang unanimous. Ito pa lang, hindi, mayroon at ito yung datos ko. Nung tinatanong na siya ni Senator Marcolita, mukhang hindi niya binigay yung tamang details. Which is doon pa lang, nakita na kaagad ng matatalinong tao, mabuti na lang, ito pong, sabi nga ng tawagan ni partner Bad, si Miss Cutie Ting, di ba? Na spokesperson dyan sa Supreme Court, abay, mabilis na umaksyon. Dahil nga po, papanganib ito mga kababayan. This is papanganib na precedence kung sakasakaling tuloy-tuloy ito na pagmimike ang impormasyon ni Hontiveros. Dito sana, no, tayong taong bayan, dapat magkaisa rin siguro tayo, panawagan din natin, magkaroon ka ng kahihiyan. Medyo, baka pwedeng mag-leave ka or baka mag-resign ka na lang kaya pagka-senador. Kasi, partner, parisainin mo! Magpapabatas ka, supposed to be, dapat alam mo, may delikadesa ka sa mga batas. Yun lang mga partner. At ngayon, pakulay si Come to Life. Thank you sa iyo, Come to Life. Thank you. Okay. Bago kay partner Badong, dudugtong lang ako. Alam niyo po mga kapartner, no? Isang nakakatakot po ito para sa ating mga Pilipino. Kasi nga, ikaw ay naturingang mambabatas ka. No? At yung kaganapang iyon, ay napanood yun sa buong mundo. Maraming nagko-cover, mga political bloggers, mga mainstream media, kino-cover po yun Na yung sagutan nila ni Atty. Marcolita, Senador Marcolita, gusto niya talagang ipalabas na Marcolita, mali ka, ako yung tama. So ngayon, it's so happy na fact-check po siya ng Supreme Court na sinampal po sila dito baliktaran na fake news siya. Para sa akin mga kapartner, dapat pananagutan ni Reza Hontiveros ang kanyang papakalat ng harap-harapang sa lahat ng maraming Pilipino saan mang panig ng mundo ng maling impormasyon. Fake news po yan. Kung mayroon mang parusahan patungkol sa fake news, nauna na dapat itong si Reza Hontiveros, hindi ho ito po pwedeng palampasin ng taong bayan at sana mayroong mga abogado na magsampa ng kaso laban sa kanya. Alam niyo po mga kapartner, doble ang tagumpay natin dito Kasi yung pag-aakala ng mga dilawan, pinklawan, bubunistang, tanganista ni Bongbong Marcos, mga rallyista, na itong mga ribat ni Hontiveros, totoo. Tama ba? Nagpalakpakan sila doon Sinitser nila, no? Bilib na bilib sila kay Hontiveros Pero ngayon ito, isang panalo na naman ito, nating mga Duterte diehard supporters, mga naniniwala, nagtatanggol sa Korte Suprema, na yung isang senador na galit sa Korte Suprema, galit na galit sa batas natin sa konstitusyon, ay nagpapakalat ng fake news. Siya po ay isang fake news maker na nandyan ngayon nakaupo sa Senado na dapat panagutan niya yung kanyang kasinungalingan, partner Badong. Alam niyo partner, tayo tao lang no? Okay lang minsan na magkamali. Pero eto po, inihintay natin siya, no? Kaya lang kasi, alam niyo partner, pag minsan ka nagkakamali at honest yung pagkakamali mo, madali yang humingi ng patawad o madaling itama yan. Mag-issue ka ng statement. Pero kahapon pa nag-issue yung Supreme Court. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ini-issue si Reza Hontiveros, partner. Ibig sabihin, partner,
partner. Meron ngayon, kakalabas lang, partner. Kalalabas Meron. lang. Ano ang So, kinatwiran niya? Gusto mo, basahin ko, Basahin mo, bago partner. Sige. para kumintuhan mo, partner. Okay, ito po partner. yung, Tama yan. ito po yung inilabas niya na statement na para sa akin po, hindi rin po katanggap-tanggap ito, partner. Oh. Pero anyway, kumintuhan natin. Ang sabi ni Reza Hontiveros dito, upon checking again the many reversals in the League of Cities decision were not decided unanimously. The fact remains that at least the one unanimous case was reversed in bank and is not unheard of. So, ito, partner, the case of international service for the acquisition of agribiotic application versus Greenpeace Southeast Asia G.R. numbers 229 decided daw as July 26 unanimous. Pero yung cities inamin niya, this is a reminder that no one is immune from error. The most important thing is to correct it. Yan, partner, inamin niya na nagkamali siya doon sa League of Cities na hindi daw talaga na desisyonan ng unanimous. Ng Tama Supreme yan, Court, partner. Yan, partner, yun yung sinasabi natin na pag nagkakamali, umamin kayo. Kasi mga senador kayo ng Pilipinas eh. At marami na siyang pagkakamali kasi may history na siya ng pagkakamali na hindi niya inaamin. Di ba, partner? Ayaw niyang harapin. Sabi nga, yung ayon nga kay Yes Show, di ba? Pangatlo na tong yung pagbaliktad ng witness sa kanya pero hindi niya inaamin. Mabuti naman ngayon na inamin niya. Isa lang po ang patunay dito sa pag-amin na yan ni Reza Hontiveros na yung mga ginagawa ninyo noon before sa pagpasok ni Marcoleta, hindi na po uubra ngayon. Ang nawala, partner, nakitang-kita natin, ang mga nawala dyan ngayon sa Senado, yung mga nagpapabango, yung mga nag-grandstanding na mga wala naman laman. Partner, napuna ko lang din, sabi ko, nire-review ko, 6 na oras na nagdebate, no? Pinagdebatehan nila yung proposal ni Marcoleta na dismiss nung una, ginawa na lang archive. 6 na oras. Okay. Pero may napuna ba kayo, partner, na yung 1 minute recess? 1 minute, wala, di ba? Tuloy-tuloy. 6 na oras. Alam nyo, partner, kaya nila ginagawa yan noon. Kasi nung panahon na sila pa lang yung mga senador, no? Marami po silang mga hindi na uunawaan pagdating sa mga rules. 'Di ba? Papansinin niyo kaysa magpahiyaan sila. Sabihin na isa na mali yung sinasabi mo, ano na lang, re-recess muna na 1 minute at mag-uusap-usap sila, partner. Ngayon, hindi niyo na po kayang gawin 'yan dahil nariyan na si Marcoleta. Dapat mabibilis yung mga researcher nyo. Dapat tama yung mga pinagbabatayan nyo na research kasi magaling po tong aming neophyte senator. Yun lang, partner. Partner, kahit na inamin niya, kumbaga, the damage has been done. Pusta eh. Nalaso na yung mga utak ng mga nanonood sa kanya, partner. Pero partner, ang maganda nga nun, sa pag-amin niya, talagang napatunayan natin na tama yung sinasabi ni Marcoleta na itong mga bihirang-bihira, kung meron man, di ba? Yung reversal, mangyayari lang yan pag hindi unanimous ang decision, partner. Partner ka, PL. Dugtong ka, partner. Yung pag-amin niya, mga partner, mabuti yun. At least inamin niya na ganun ang gawain niya, mga partner. Inaamin niya na ginagawa. Tama naman! O, di ba? Oo, ginagawa niya. Tulad dito sinabi ni Pretty Emmy na nagbigay sa atin ng panghanap buhay, partner. Hontiveros is literally and proven fake news to the entire world. O, kita nyo na? O, di ba, mga partner? Maraming salamat, Ma'am Pretty Emmy. Yun lang, partner. Naman. Partner Baymar. Ayan, ang kagandahan kasi dito kung sa nangyari na ito, dahil mayroon na tayong Marcoleta na hindi na nila basta-basta maitulak kabigin. At hindi na nila basta-basta maiitsahan lang ng mga barahang mga bulok. Dahil nga sa
yung banat ngayon ni Risa Hontiveros, ang akala niya wala kasing basta na lang mag-ano sa kanya, magsusupalpal doon. Ano? Matatandaan ninyo mga partner, si Vice President Inday Sara Duterte ay sinabi tungkol dito kay Risa. Itong si Risa ay isa ito sa walang utang na loob dahil mingi pa ito ng tulong sa kanilang mag-ama para manalo ng pagkasenador noong tumikbo ito. Ngayon, kung marinig ito ni Risa Hontiveros, abay itinatanggi niya ito at sinasabi niya ano daw yung mga binabanggit ni Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon, bigla na lang. Siyempre, social media na tayo ngayon, mabilis na yung labas ng mga impormasyon. Ay naglabas ng video ngayon na kitang-kita mismong si Tatay Digong pa ang nag-i-endorso sa kanya doon sa harapan sa Davao City. Kung kaya dito pa lang mga kababayan, ito patunayan na noon pa lang marami na ang mga cases na itong si Hontiveros pag nasusukol parang dinidisregard na lang niya. In this case, salamat tayo dahil mayroong isang mahusay ngayon na isang spokesperson dyan sa Korte Suprema na mabilis umaksyon. Dahil magiging magiging katawa-tawa tayo sa international community. If ever man, international community pa ang makapag-check sa atin, sila pa yung makapagpuna nito. Mabuti na lang at mabilis ang Korte Suprema. In this case, napapatunayan talaga na mayroon po tayong mga senador na hindi kagalang-galang manapa ay gumagawa pa ng paraan para maipahamak o maibaba ang dangal ng ating Senado. Buti na lang, andyan na ngayon ang Senator Marcolita at itinitindig po ang dangal ng Senado. Alam nyo mga kapartner, dudugtong ko na lang, kapiraso na lang ito. Nung wala pa si Senator Marcolita, kasintabi doon sa ibang mga senador. Alam ko maraming mga senador diyan ang mga magagaling sa Senado bago pa si Senator Marcolita. Alam ko. Pero pagdating ni Senator Marcolita, maniwala kayo sa hindi, parang ang dating, parang ganito lalaki pala ako, may bayag pala ako, ngayon pa lang na-realize ng Senado nang dumating si Marcolita. Yun lang mga partner. Ayos, partner BMR. Partner, sige, Kapil. idagdag ko lang, kapiraso lang, partner. Alam nyo mga partner, ako naaawa ako sa Senado Lalo na hanggat hindi mawala-wala dyan si Risa. Kasi maganda, maraming mga senador na mga magagaling, lalo na yung mga datihan, partner. Pero ang natira sa mga lumang senador, katulad niyan si Risa, hindi ko na lang babanggitin yung iba pang mga kaalyado niya, yan ang nagpapabulok sa pangalan ng Senado. Itong ating mga baguhang senador ngayon, pilit nilang itinataas ang dangal ng Senado para nga naman kapanipaniwala at mahikayat ng ating mga kababayan na pagkatiwalaan ang mga senador. Pero itong si Risa Hontiveros, siya ang bulok at sumisira sa Senado, partner. Nadadama yung iba. Partner, dagdag lang ako, konti na lang. Sige, partner. Una, natutuwa tayo na yung nangyayari kay Marcoleta, nasasaksihan po ng mga nanonood, mga mamamayan. Sabi nila, maganda pala kung mga abogado yung mga iboboto natin. Nanghihinayang sila, partner. Ano kaya ang magiging komposisyon ng Senado kung mananalo yung mga abogado natin? Correct. Na konti na lang sasampa na Katulad ni Atty. Vic Rodriguez, ni Atty. Hinlo, ni Atty. Lambino, ni Atty. Bundok. Ay napakasaya siguro. Lalo-lalo na kung hindi man abogado, yung may mga taglay-taglay na kausayan katulad ng ating pastor, Apollo Kibuloy. Ang ganda siguro ng mga debate sa Senado, partner. Senado. Isama na rin natin, idagdag na rin natin, sana tumakbo sila Atty. Torion, si Atty. Topacio. Di ba, partner? Kaya, pag naging ganyan po ang komposisyon ng Senado, wala ka ng talaga dyan. Panay pakabig na yan. Ang Sama mo ganda si na po. Bisdak. Sama mo si Bisdak. At saka siyempre, ang pinakamagaling sa lahat ng kandidato na hindi nanalo, si Models of Manila. Prinumot mo pa! Hindi, natatawa ako kay Models of Manila, partner. Alam mo kung bakit?
Di ba, hindi naman siya kasama doon sa pinatawag. Pinatawag niya yung sarili niya. Tapos, araw-araw siya nag-ano, partner. Natatawa ko kasi kada may hearing, nag-o-opening statement. Hindi niya alam, isang beses ka lang dapat mag-opening statement. Sabi ko, ang husay ng models na. Feeling senador na, partner. Kandidato pa nga lang. Partner, napasalamatan ko lang si Amig TV na nakailang pakulay na ito. Pasahin ko na rin yung sinabi niya. Sabi niya, kasi na ako nag-aabang ng update ng Supreme Court ngayon habang naliligo. Ayan. Salamat, Amig. Sakot lang ako bago tayo pupunta sa opinion mo. Kunti lang. Okay. Siguro sa nangyayari ngayon na pagsupalpal ng Supreme Court kay Risa Hontiveros at umamin din siya na nagkamali siya at meron siyang issue sa witness tampering, no? Siguro this is the time na mayroong magsampa dyan sa ethics complaint. Correct, diba? partner. Tama. Oo, para malinis man lang natin yung Senado dahil sabi ni Kapil, siya lang nang papagulo si Risa Hontiveros eh. So dapat may magsampa ng reklamo dyan nang matapos na at maganda naman yung imahe ng mga senador. Agree ba kayo? Partner, dagdagan ko lang yung sinabi mo kasi hindi ako dun sa siya lang ang nanggugulo. Ngayon, 4 na sila. Nadagdagan ni Kiko, ni Bam at saka ni law school graduate Wambol University. Partner, teka lang ito yung dapat ko sabihin, nakalimutan ko na. Alam niyo na, makakalimutin ako eh. Ang gusto ko sabihin kanina, yung ginawa nila Tito Soto, nila Risa Hontiveros, napunan niyo ba, ang tagal nila nakipagdebate, pero still, wala pa rin sila nakumbinsi. Partner, kasi yung ginagawa naman nila, hindi naman para kumbinsihin yung mga kapwa nila senador. Ginagawa nila yan para magpabango sa tao. Sana etong mga ganitong pautot ng mga senador na to, na grandstanding lang para sa susunod na boto. Huwag na nilang gawin yan. Yung talagang yung kaya ka nakikipagdebate dahil kinukumbinsi mo yung kapwa mo senador, hindi yung nangangampanya ka para sa susunod na election, partner.